Kay magabasa ta diri karon sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamhanan, mabipang mahait kay sa espada nga gaisulag, ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o sa mga kahuyukan, ug mutugkad sa mga una-una o katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago. Hinunuwa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kan kinsa maghatag raw na kita usay. Kay magambot ta, apang yun ang tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, magadool na usab kami sa imong balaan nga presensya ni ini nga takna. Especially nga magatuon na usab kami sa pinaka-importanting butang, mao ang espirituhanon nga mga bahin diha sa imong pulong. Magkapaubos kami diha kanimo, Father God, tungod kay ikaw aduna pa may katuyuan sa among kinabuhi. Nagkinabuhi pa kami, nagaginhawa pa kami. Ug samtang nagaginhawa pa kami, aduna pa ikay katuyuan niini, Father God. Kay kung wala na ikay katuyuan sa among kinabuhi, yes, kuhaon naman nimo kami. Subay ng Father God, among itugyan kini nga panahon nga nakanimo. Salamat sa imong mga katuyuan sa among kinabuhi, mao ang pagtuon sa imong pulong, ug kasadihan kami in fellowship with you, filled with the Holy Spirit. Nahibalo kami, Father God, nga dili sayang ang among pagsimba kanimo ug pagtuon sa imong pulong karon. Tabangi bisan man ang tanan nimong mga kanakan nga magatuon sa imong pulong, tagay-isdag focus, concentration sa pagpaminaw sa imong pulong, tagay sa bugdugang kaalam ang imong alagad. Kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat in Christ's name. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Dynamics, walang nagpasabot nga active yun kay ang mga lawas. No? Spiritual dynamics, walang nagpasabot nga lihok kayo ka, karaw kayo ka, o abtik kayo ka, involved kayo kasto ng mga buluhaton. Dili ka na mo ibuti pasabot sa spiritual dynamics. Ang spiritual dynamics bot nagpasabot nga diha sa imong kinabuhi, sa imong pagkinabuhi nga magtotoo, sa imong pagkinabuhi ingon nga pare sa tubangan sa Dios, sa sulod sa imong kinabuhi na ipower. Walay kakapoy sa pagpangalagad sa Dios. Walay kakapoy bisan man sa mga pagsulay sa kalibutan. Buti pasabot dynamics ang kinabuhi sa usa ka magtotoo nga spiritual. Tungod kay ang divine power anaan na kaninyo. Ganina adunay usa ka portion nga gihisgutan ni Igsoong Linda, ang Philippians 4:13. Dito nagahisgot dito may tungod sa pagsulti ni Apostol Pablo na I can do all things through Christ who strengthens me. Muna ang gitawag na itong spiritual dynamics. Na ay divine power nga nag-strengthen sa tuwa. Dili itong atong power. No? Dili itong human power. Kaya ang human power is powerless. Kapuyan kayo. Ang human power walay katakos nga mag-produce siya og dynamic spirituality. No, dili siya ka-produce. Ang spiritual power, mula may nag-cause sa usa ka magtotoo nga dynamic siya. Ligon siya, ligdong siya. May dignity, may strength, may honor, na kinabuhi siya ng uyon sa kabubuton sa Diyos. Kana tungod kay espirituhanon man siya.
Mabito ng kining atong pagpakig-away karon. Ang gubat nga atong giapilan karon. Natay gubat nga giapilan ha. Kay balo pa mo anak. We are still at war with demon forces. Di na mo makita ang imong kaaway. But kanunay kitang nagapakig-away karon. Ug ang atong awayanan nasa ato ang huna-huna. Nadiri. Sometimes nabalaka ka, pildi ka. Nay panahon nga strong ka, salig ka sa Ginoo, nagmadaogod ka. Apo nara diri ang gubat. O nagadepende siya og unsa kadaghan nga divine viewpoint ang nasa imong kalag nga diin magmadaogon ka sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Kung kulang ka sa pulong sa Diyos, daghang tendency yun nga. Wala kay power. Ang bagay na, surrender na. No? Di nakakaya. Yung kinabuhi is kahadlok. Hadlok sa tanan, no? Pero kung doon kay divine power, ang imong kinabuhi is dynamic, spiritual. Hindi ka pagkakapuyang. Gina-explain na ako ng Isaiah 40:31, no? Kaninyo. And I just hope ka muna mag-review niya na. Natudlok naman ako ka siya. Now, karon, since wala na ito mahuman kini siya tungod kay uy, ano na? Okay. Natay Bible conference o anniversary na itong milabang Domingo sa wala na itong mahuman. Nakita'y pagkatiwason din kay importante po kayo kining last nga portion. Dini sa ito ang atong pagtuon. Asa ko mampak ka nang didiri dyan? Okay. Ay na lang. Hinahin na lang. No? So, manata din yung mga spiritual dynamics. At least nakuha ninyo ang close sa spiritual dynamics, no? Kini na humanatanining the two power options, the power of the Holy Spirit and the power of the Word of God. Mao kana ang naghatag yun natong kusog na diin dynamics kita sa tuwang Kristohanong pagkinabuhi. Dili tungod sa tuwang kaugalingong abilidad, kundi tungod sa gahom sa Diyos nga niya sa sulod na to. In fact, ang Acts 1:8 nagatudlo din no? Nga matagan kita niya gahom sa diyang ang balangin Espiritu magasulod na sa atong kinabuhi. So kining volition natuna na nato kini siya positive ug negative volition ug na natakaron diri sa volitional responsibility, no? Volitional responsibility. Bote ko sabot nga responsible ka sa imong mga desisyon matagkaroon na niya. Ayaw jud pasanginli ang imong asawa, imong bana, ayaw pasanginli ang imong anak, ayaw pasanginli ang imong silingan, ayaw pasanginli ang imong higala. Kay sa imong kinabuhi, ikaw ang responsible sa imong kinabuhi. You are responsible for your decision.
So, mo kining hisgutan sa volitional responsibility. The divinely ordained principle that every human being is held accountable for his thoughts, decisions, and actions. So, meaning, sa imo palang panghuna-huna daan, responsible ka na. Kung unsa man ang imong gihuna-huna karon, kung dili man limpyo ang imong huna-huna karon sa tubangan sa Dios, responsible ka na niya. May tulubagon ka na niya. Kung ang imong gibuhat, dili man uyon sa kabubuton sa Dios, manubag ka na niya. O kung dili man uyon sa balaod sa yuta, manubag ka niya sa balaod sa yuta. Tanan nimong decisions o tanan actions nimo, manubag ka niya. Dili nimo pwede may pasangil ngadto sa uban. Do adunay panghitabo nga gitawag nato general, no? Kaya na may general suffering. No? Na may panahon nga maapil ka. Pareha pananglitan, maglinog ang tibok Davao City. Apil man tantanan niya na, ay mga inana, no? But still, ang imong thinking, kumusta ang imong panguna-una, nakakagat paghihapon din ang panglantaw sa Diyos sa kinabuhi sa kamang totoo. Nagasalig ba kaniya o wala? Nagakahadlok ka ba o nagatuo ka ba? Nagadepende sa ima. God is so concerned about your thinking. God is so active sa panghuna-huna sa matag sa katao. Whether kana nga panghuna-huna is spiritual or carnal. Mao ginagibasihan sa Dios. Nagkinabuhi ka nga karnal, ang Diyos wala malipay niya. Wala nagpasabot nga ang iyang pagka-Diyos, nawala ang kalipay kay wa may pagkaundang iyang kalipay, meaning nga, dili ka bubuton sa Diyos sa magbuhat ka niya na. Anthropopathism, no? Anthropopathism. Kung naging mo ang gibuhat, dili po doon sa kabubuton sa Diyos, you are also responsible for that. Munang batayan yun na ito, ang atong mga desisyon matagkaroon o bunya. Kaysa matag oras, dahil desisyon naghimo. Tama ba? Pinaka ka-desisyon ang gihimo sa usa ka tawo sa usa ka oras. Siguro, makaingon mo nga, siguro yung mga napulo, 20 o kaha. Butang nato 5, pinakagamay. Na kay decision nga ginahimo sa matag oras sa imong kinabuhi. I-times nimo sa butang lang nato 10. Ibutang lang ng 12 hours nga natulog ta niya na. Hulay. So 5 times 10 na kay 50 ka decisions ka lang. And then kumusta ang imong 50 ka decisions ka lang? Kung ka, pastor, lisura pag-identify niya na. Yes. Pero pag maanad na ka, sayon raman di ay. Kung wala pa ka maanad, mura gusto pa nimong ilahon o kung saan ka bubutong sa Diyos. Pero kung naanad na ka, sayon raman di ay kayo. Pastor Tudloy, damihan na pastor nga nung sayon raman na kayo, no? Sayon raman di ay kayo. Now, ako gining ilatag sa inyo, ha? Kaya siya rin naman o dito sa Bima Seat Judgment, magkapakapa mo dito kung maminaw lang mo pag-ayo karon, masabtan ninyo o unsa ka simple lang di ay. Murag lisod sa una-una sa tao, pero ang Diyos, imo niya sa iyo. Nga naman, alaha? Ang Diyos, walay laing butang nga gina-priority niya sa imong kinabuhi. Unsa man na? Spirituality lang yun. Spirituality, ay nung kabalaka ng ubang mga buluhaton, no? Be spiritual. Mag-spiritual ka lang. Bahala na ng uban nila mo
Mapakits na ng tanan. Magkinabuhi lang kang espirituhanon. Meaning, limpyo ka sa tubangan sa Diyos. In fellowship with God, filled with the Holy Spirit. And by that, nagkinabuhi ka sa matag oras nga in fellowship with God or filled with the Holy Spirit, siya na'y bahala na ng ubang mga trabaho din na o mga bulaton. Mudunggo ra ka na dito, muabot ra ka sa angin yung buhaton, o siguro mo, na'y panahon nga manilig ka, na'y panahon nga manghugas ka, na'y panahon nga manglaba ka, na'y panahon nga mulakaw ka, but you are filled with the Holy Spirit. Gitagaan natin yung buhaton na in eternity past. Billions of billions of billions of years ago. Nanay buluhaton nga giandam ang Diyos sa tuwa, wala pa ta mahimugso. Wala pa ta mataw sa kalibutan. Sa episode 10, no? Ang pagbasahon na. Sa episode 10, ang sa gingon din ha? Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga mayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Diyos. Gilaraw ng daan sa Diyos. Aron nga niini managgawi kita. Pag ingon niya gilaraw ng daan, in eternity past pa, wala pa yung tao nanay buluhaton nga yung gipabuhat nga na kanina. Karon, natay panimbahon, kung sa may buluhaton nimo, pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Focus on the Word of God. When you focus on the Word of God, makakaton ka. Makakaton ka sa mga espirituhanong utang. Maghibalo ka kung saan nimo sa pakig-away ng espirituhanon. Bisan man sa mga pagsulay, bisan man sa mga bagyo. Matong kanta na ito ganina, no? Sa bagyo sa lipdanan siya. Sa bagyo sa lipdanan siya. Wala man talaga ampo ng magbagyo. Wala po talaga magampo ng mga matay ang mga tao. Pero nahibalutan na sa bagyo sa lipdanan siya. Siya ang mga panalipod na to. Bisan man sa mga bagyos kinabuhi. So we are accountable sa atong mga huna-huna, sa atong mga decision, kung sa may mong decision, o bisan man sa imong mga ginabuhat. B. Describes the natural consequences of sin, human good and evil. O kung sa man ang imong ginabuhat, hinumduman na to nga aduna kini say natural consequences. Kung sala man kini siya, yes, adunay consequences nini. Human good and evil. Nagabuhat ka nga in the energy of the flesh, yes. Makayon ka nga, dili mo ko dapat kastiguhon na to kay human good man to, di mo to sala. Once nga nagsalig ka sa imong kusog, wa ka nagsalig sa Diyos. Ang atong away nga espirituanon, nagkinahanglan tag spiritual power. Espirituhanon nga gubat ni siya. Dili ni siya gubat nga espirituhanon, kunya tawhanon. Di ta makadaog, pilita, no? Ang atong kalaban is espirituhanon. Mga demons, mga powerful. Nga gidescribe din na sa Ephesians chapter 6 verse 12. Powerful sila. Kung labanon na to sa tawhanon, sa mitabo. Pildita. Di ta kakaya. O busa, ang Diyos na ibalo siya nga way kaya ang tao sa pagpakiglaban sa espirituhanong gubat, gibutangan ta niya og power. Unsa nga power? The Holy Spirit.
Ang balang Espiritu mi-indwell, mi-puyo sa sulod nimo. Aron nga ikaw magmadaugon sa imong espirituhanon nga pakigubat. Sa sugod pa lang daan, diri pa lang daan sa Acts 1:8, gipanagna na hatagan tag power. No? Sa Acts 1:8 Acts 1:8 letter A, nagaingon din apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Nakita sa Dios nga dili magmadaugon ang tao sa iyang kaugalingong pwersa, sa iyang kaugalingong abilidad. Bisang pagdili demonyo ang gasmag sa tuwa, bisang pag mga kalibutan lang utang, mapildi pa ta. So, unsa may laban na to kung ang atong kalaban espirituhanon? Kunya, ang atong ipakiglaban, ang atong abilidad, ang atong kaalam, ang atong kusog, ang atong paningkamot, dili ta kakaya niya na. Dili ni gubat nga tawhanon. O bito nang sa Episo 6:10, dili daw ni gubat sa unod o sa dugo. Dili ni siya gubat between flesh and blood. I just hope na makita ninyo ni kasi dili dito magmadaugon hangtod nga dili nato masabtan ang espirituhan ng gubat. Nata sa angelic conflict karon. Natay away nga itong yapilan. Apang kining awaya, wala nagkinahanglan sa itong abilidad. Kinahanglan magpasakop ta o magpaubos ta sa gahom sa balang Espiritu. Aron nga kita magmadaugon. Kaysa diyang ang gahom sa balang Espiritu nanangan kanato, bisan tinuod, espirituhanon sila, gamhanan sila, ang Espiritu nga naa sa atoa, mas gamhanan pa kay sa kanila. O mo nang magmadaugon pa. Ang balang Espiritu nga nagpuyo sa sulod nato, mas gamhanan kaysa Espiritu nining kalibutan. Kabasa na mo na ang bersikulo. Sige na makita. 1 John. Kadang mo 1 John 4 verse 4. Mas gamhanan ang Espiritu na nasa sunod nato kaysa Espiritu nga naa ni kalibutan. Meaning magmadaugon ka. Mao nang sa tanan natong mga lihok, sa tanan natong pagtrabaho, tanan natong pagpangalagad sa Dios, dili kini siya pinasikat sa energy sa flesh. No? Dili kini siya lihok sa unod. Kaya dili ta makakaya niya na. Mukalit lang tag kalipong, matingala lang ta, mali na po natong motibo, mali na po natong purpose, atong katuyuan, sa pagbuhat sa kabutang, malipat dayon ta. Nga naman, itrabaho na to ang mga buluhaton in the energy of the flesh. Not in the energy of the Spirit. Okay? Though all sins were judged at the cross, sins are the product of personal decisions that carry liability in time. Yes, tinuod mo na. Dito sa cross, bayad ng sala. Now just remember, nga dito sa cross, wala pa ang kapasayloan sa sala. Dito sa cross na ang redemption. Itubos na niya. Ibayaran ang tanang sala. Sa diha kang usa ka dili magtutuo, mituo kang Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas, ang forgiveness miabot ngadto kaniya. Ready ang forgiveness sa Ginoo. Ug busa, if he is forgiven sa iyang pre-salvation sins, ang nitabo na siya 100% nga righteousness. Gi-impute automatic sa iya ang 100% righteousness. Ug busa sa standard of God, kapasar na siya, no? Na-skill dito, di ko kabalong tanaw, no? Pwede na mag-minimize din, no?
So ingon na ang nahitabo. Sa dihang ang usa ka magtuto, usa ka dili magtuto, mituo na kang crispy sauce ngayang Ginoo manluluwas. Tungod kay magtutuo na siya, gihatagan siya og plus R, which is equivalent sa plus R ni Jesus Christ, busa qualified na siya na makasulod sa langit. Makadto na siya sa langit, ngano man. Nakasunod na siya sa standard sa Dios. Walay usa ka makasasala nga makasulod sa langit. Kinahanglan na siya absolute righteousness or plus R. Busa, ang tanang dili magtutuo, kinahanglan mo tuo gid kang Kristo Jesus, kaysa tagna nga mutuo siya kang Kristo Jesus, mo epekto ang forgiveness sa cross ngadto kaniya. So kung forgiven na siya sa tanang mga sala, blotted out na, sumala sa Isaiah 43 ang tanan niyang sala, limpyo na siya sa tubangan sa Dios, na siya absolute righteousness. Busa sa timbangan o sa hostisya sa Diyos, yes, pasar na siya sa standard sa Diyos. So, muling sa volitional responsibility, no? Atong nakita, for whatever a man sows, this he will also reap. Galatians 6:7. So, from good decision comes favorable outcomes, blessings in time, and reward in eternity. So, an options for greater decision. Kung bad ang decision, from bad decisions comes suffering and restrictions of future options. So, munang someday, pag magbalik na ang Ginoo, ang ato ang future nakadepende yun sa ato ang pagkinabuhi karon. Karon yun, mo ni ang basihanan sa ato ang kaimtang umadamlag. Usay, makauna-una pa mong sa kalibutan, mingon pa ta usay nga, hala, napagod mga anak, gagmay pa, napay nag-eskwela, napay college, so say, napa na sa itong isip, no? Well, gina-consider mo po na, no? Kinahanglan, balance yung sa imong decision. But it does not mean na makompromise ang imong spiritual life tungod nining mga utangan. Ang laktaw ba ko? Mura nagkalaktaw ko, no? Tama ba? So, there is a volitional responsibility. Pwede tang magbuhat o dili mayo. Pwede tang magbuhat o mayo. I just remember siguro mga 5 years ago na to, ako gibuhat din ng illustration, simple kayong illustration. May tungod niyan tong usa ka Kristohanon nga diin para sa iya at panahon ting simba pero nagiging karnal man siya. Kaya nag-karnal siya, piling siya nga ato siya park. Yes, ato siya park. Adlong Domingo. Pag-abot niya dito sa park, na ay temptation dito. Ay temptation dito na ay babae dito na nadala siya, natintal siya. Direktahon na lang ito pagsulti, sa dihang natintal sila, nakahimo silang dili mayo. Sa dihang nakahimo silang dili mayo, wa siya magdahong nga di ay kuha na ito, career na itong sala. Career o
sakit o sakit nga ikamatay. Tuod man, direktohon na ito pag-istorya ang tumoy, niabot ang panahon nga namatay siya. So, pwede nga imuhang bad decision, mudala nga ito sa imuhang early nga kamatayon. Yes, pwede. Kung nagsimpa pa siguro siya nitong panahon na, nakakaton siya sa pulong sa Diyos, o sadyang nakakaton siya sa pulong sa Diyos, nahimong gabayan ang pulong sa Diyos ay kinabuhi, sadyang adunay pagsulay, kung na may babae nga nakita niya nga maanyag siguro din na, siguro mulingyo siya. God, ikaw ang akong priority number 1. Pero tungod kay naladaan siya sa pangandoy sa iyang unog, nadala siya. O sadyang nadala siya, yes, ang iyang kinabuhi nahimong nag-adto sa sala padulong sa kamatayon. Pwede, no? Kung nagsimba pa siya to, posible nag-grow siya spiritually. Sadyang nag-grow siya spiritually, siguro nindot ang iyang spiritual life. Nga lagad siya sa Ginoo, dynamic siya nga espirituano. Nagkinabuhi siya nga in fellowship with God, nagkinabuhi siya nga uyon sa kabubuton sa Diyos. Kanindot niya na, no? Nga naglakaw-lakaw ka, ang kauban ni mong Diyos ay mong kinabuhi. Kapan kung mali ang imong decision sa imong kinabuhi, nan, bantay ang unahan. No? Kaya ang Diyos, ang pulong sa Diyos, nag-iingon Diyos, God cannot be mocked. Dili na ito pwedeng yaga-yagaan o tiyaw-tiyawan ang atong Ginoo. Nay usa ka tao, yes, ang iyang pangalan si Robert Ingersoll. Usa siya ka atheist. Usa siya ka atheist. Dili siya mutuo nga doon ay Diyos. Pag mayon siya sa iyang kinabuhi, I don't really believe in God. Di na siya mutuo sa Diyos. And then, gi-challenge niya ang Diyos. If it is true that there is God, kung tinuod man nga na ay Diyos, bisang 5 minutes lang, ano siya? 5 minutes from now, wow ang akong kinabuhi kung tinuod nga na ka. Challenge niya ang Diyos. What do you think after 5 minutes? Kamu na akong pahukmon, kung sinihitabo after 5 minutes. Okay? Lain-lain mo kuan ba? Lain-lain mo akong nakita, murag ang isa positive, ang usa negative. Bika mo daw, unsay nahitabo. Wa may musulti? Ha? Unsay nahitabo, Sister Beth? After 5 minutes? Wala mong gudta rito, oh? Ha? Buhi si Robert, ay. Perting buhi Nganong buhi man? Sa inyong una-una, nganong buhi man? Ha? Ang saglin? Witness. Wala man siya nahimong witness kay atheist mingid siya. Pero tungod sa pagkamaayo sa Diyos. Bisan man ang usa ka tawo dautan kayo. Ang grasya sa Diyos na paghihapon sa usa ka tawo. Kaya kung kita lang to'y Diyos, manimanos biya din ng tao. No? Pasalamat lang yun si Robert ba? Dili kay Robert na. Kay wala tanahimong Diyos.
Ang Diyos, ang karakter niya, is gracious din kayo. Naghatag pa siya tsansa, In fact, si Lucifer, pilang pa ka mga years, billions of years ang ginahatag niya ng tsansa nila. Hantod giyokman sila. Sa Matthew 5:41, Matthew 25:41, o isa man sa John 16:11, giyokman na gid sila. Pero pila pa ka years ng giyokman sila. Nya pag magbasa ka nila sa 2 Peter 3:9, unsa ang gisgot man nila? Ang Dios mapailubon gyud. Dili niya gusto nga adunay tawo nga maadto sa linaw nga kalayo. Bisan pag atheist ka, bisan pag dili ka mutuo nga adunay Dios, bisan dili pa ka mutuo nga ako ang nagbuhat sa imuha, ang akong grasya nagyapon na kanimo. Wala mo ko'y kasuko ang Dios. Ayang mustisya, mo lay nagaliho. Pero wala siya kasuko, ang nasa iya gugma, grasya. Pero, pag-abot sa panahon, atheista yun siya, the product of his decision of not believing in God is the lake of fire. No? Ano, no? Naganda. Nagkakabot sa momentum testing ini. Sunod domingo, no? So from bad decision is punitive suffering and divine discipline. So muna sa Galatians 6:7, be not deceived, God cannot be mocked. Whatever a man sows, this he will also reap. Kung sa mong itanong, mo ginaiyahang bunga, no? Wa pa man nakakita din ano nga, nagtanong tagmangga, namungan santol. Kung ginanita mo siguro, naiuban nga gigrap nila, pero kibalong ka nga gigrap, wa man to, lain nga sanga, no? Pero, ang iyang buti, pasabot din kay agricultural analogy man nag-isgot siya nga, kung nagtanong ka og sala, ang sa imong anihon, disiplina po. Kung nagtanong kag maayo, ang sa imong anihon, panalangin po. So, either punitive discipline or blessings in life. Wala siya, no? So, sowing and reaping can be beneficial or detrimental. Pwede siyang makabenepisyo sa imuha, pwede makadaot sa imuha. Muling gisgutan sa Galatians 6:7. They illustrate the law of volitional responsibility, warning the believer not to ignore or violate the protocol plan of God. Itudluan niya din hinga. Ayaw yun og supaka o unsa tong kabubuton sa Dios. Kay once supako na to ang kabubuton sa Dios, hapdos, no? Hapdi, no? Murag by now di pa kay hindi mo ma-fail, pero a matter of pila ka oras niya na sa diyang mahinumduman nimo ang imong gibuhat. Hapdos din. Nganong gibuhat mo na to? Nga man. Bisan ka na makapasakit lang sa katao, no? Ikanto. Anong ibuhat man ako, no? Dili man ko dapat magpasakit. Wa man ko'y authority nga manghilabot sa iya. Ano manghilabot man ko? So likewise, the sins a person commits is sprout and follow a natural pattern of growth. Sama po sa tanong. Nagtanong kag humay, ani kag humay. Nagtanong kag mais, ani kag mais. Nagtanong ka og maayo, ani ka og panalangin. Nagtanong ka og dautan, divine discipline. So a believer sins produce suffering in keeping with all the variables of his life. Bad decisions have bad effects. O gina, no? Bad decisions have bad effects. Especially sa mga young people, no? Careful gid mo. No? Careful mo sa inyong kinabuhi. Just remember, bad decisions have bad effects. For whom the Lord loves, He disciplines, and He punishes every son whom He
he will come home. Hebrews 12:5. Now, from good decision is blessing in time and reward in eternity. Blessings in time to a mature believer. Mamguni ang kasagaran yun ang barometer yun spiritual maturity yun. Kasi kanamang mga bad decisions tungod man na sa immature pa ta, no? Ang bata pa kay ta ba? Bisan man lang sa mga gagmayng decisions, di pa ta kabalo. Wala pa ta kay balo. O pala ito na ibalui ang mga dapat natong pagkabuhaton ng maayo. So God pours special blessings to the righteousness of God in the spiritually mature believer. So mo gini. Time will come atong tunan ng spiritual adulthood after this, no? At least makita ninyo ang level sa spiritual adulthood, makita ninyo ang goal o asa na padulong, no? So through maximum doctrine resident in the soul, this believer possesses capacity for these special blessings. He has enough maturity to appreciate abundance without being distracted. So, ang sa kahamtong magtutoo, matong gingon ni Glinda ganina, you may bend me, but you may not break me. Pwede ka nga, murag hangin ba, no? Bagyo, so kayong bagyo. Gibagyo gid siya, ano gid siya. Pero wa ka mo siya ta. Pag undang sa bagyo, bangon gid siya. Bisan tinuod, na na-storm nga niyan sa imo, midasmat sa imo, yes, halos na nyo ka matugpo. Halos na nyo ka muluka pa siya ta. Pero pag undang sa bagyo, balik ka na yun, no? Walang mga sundalo, no? Wala yung muto nila. Kung dili, mamatay. Mamatay, dili nakabangon. So, Proverbs 8:18, no? The super grace bounties includes spiritual blessings. Ano yung nakanindot, no? Nga dapat yun, mag-grow kita spiritually. Kaya nga naman, the super grace bounties includes spiritual blessings, temporal blessings, blessings that overflow to his personal and historical periphery. Blessings connected with undeserved suffering and eventually dying blessings. Diay, ang kamatayon dahil mo ay pinaka-last o pinaka-gitawag nga super blessing sa kinabuhi sa kamagtotoo. Pero kung wala ka na hibalo niya na, pwedeng hadlo ka na, no? Wala di ka hibalo nga ang kamatayon, may tulay ni mo, gikan nining kalibutan na, dugay naman yung karong gustong matulangin itong no. O, nakas kalibutan. O, mo na ning panahon na tabok ng kastangin. Mauday ng kamatayon. Pero wala ka nagsabot niya na, nagtuo man ka nga, akong lawas, ilubong yun dito ba? Mabilanggo ni sila lang siyota. No. Dili mabilanggo imong ganag. The moment ka kuhaon na ka sa Ginoo, kuhaon ka sa kalibutan, ibalhin ka niya ngadto sa walay katapusan ng kinabuhi. Uban ka niya. So the super grace bounties includes spiritual blessings, temporal blessings, mga butang ng kalibutanon, yang supply ka na, blessings that overflow to his personal and historical periphery. Blessings connected with undeserved suffering. Isang mga undeserved suffering. Di ka maunsa niya na. Ganong mahadlok ng kanina mga pagsulaya na. No? And eventually dying blessings. Ephesians 1:3, Ephesians 3:20, bisan naman sa 1 Corinthians 2 verse 9. Inaot ko yun yung sulat ka na, no? Kaya hindi na nakabasahon ka na. So blessings in eternity to a mature believer. The special blessings God imputes on earth are parted into even greater blessings in heaven. Buti mo sabot, kung ipanalanginan dahil ka nga hindi pa kasayuta, tuminaw ha, nganong ang Diyos nagpanalangin ni mo diri syuta? Kaya imong gigamit ang imong mga panalangin sa yuta sa mga espirituhan ng buta. O tungod niya na kana siya musingaw.
Musingaw na siya. Ang imong binuhatan sa yuta mo sigaw mulagpot na ito sa taas. Mao po na ang resulta nimo dito sa eternity. Mulagpot na ito sa taas. The home of this real imputation in the resurrection body, sinless and immortal, when Jesus Christ evaluates believers in heaven for their execution of the spiritual life, only those who have received the sixth imputation in time will receive the seventh. Now, unsa ko sabot niya din eh. Unsa din yung sixth imputation? Ang sixth imputation, di ba na seventh imputation nga itong itunan? Ang sixth imputation is imputations of blessings in time. When God bless you in time, kung nagpanalangin man ang Diyos sa imuha, samtang buhay pa kanining kalibutan na, nagpasabot, nanapog kay 7 blessings. So, madawat po ninyo ang 7 imputations blessings nga mao katong mga reward in eternity. So, mag-ubang yun sila. Mag-ubang yun sila. Sadyang nakay panalangin. Spiritual bliss ka, samtang nakas kalibutan, madawat nimo ang mga eternal blessings unya sa malabot. And then God is glorified by what He gives in this final imputation. Kung samita mo, dito ang final glorification of God. Sadyang dito na niya sa Bema Seat Judgment. Every reward kay mong madawat dito glorifies God. Glorifies God. Ganun man. Dili to tungod nimo ha, tungod to niya. From salvation to spiritual growth, it is not because of you, but because of Him. Busa, tanan nimong nadawat ng mga reward dito, reflection sa buhat sa Diyos sa inyong kinabuhi. O busa, dito mahimaya ang Diyos. So God is glorified by what He gives in this final imputation. Honors, decorations, and privileges that distinguish the winner believer throughout the eternal state. Pagkanindot trabalay, no? Nabaya na yung bagong Jerusalem. Kinsay gustong makapil sa bagong Jerusalem. Gusto mo? Ay, magunsaman mo. Magunsaman ta. Mag-kernel ta. Kung gusto ka makatog ng Jerusalem, magtinarong ka ang Kristiyano. Dapat consistent ta sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Consistent ta sa pag-apply sa pulong sa Diyos. Akanto tag New Jerusalem. Unsa man kung dili ta katog New Jerusalem, asam tay butang sa Ginoo. Na may new heaven, na new earth, na new Jerusalem. Asa man mo din na? New heaven mo, new earth, new Jerusalem. Asa man mo? Now, just remember nga, ang New Jerusalem, mao ka ng espesyal nga makatawan sa Diyos. Katong giskutan dito sa libros pinadayag, nga alang sa mga madaugon, Revelation 2:7, alang sa nagmadaugon, Revelation 2:11, alang sa nagmadaugon, Revelation 2:17, alang sa nagmadaugon, Revelation 3:5, tanan din na, alang sa mga nagmadaugon, nag-isgot may mitungod sa New Jerusalem. Ang New Jerusalem, mao ng capital city. Mao ng panahon na unya nga sadyang magdumala na si Jesus Christ. Diha iyang kapitulyo. Unya, kung di mo kapil dito, ako di lang sa ako mangarap sa ha. Yung di ta kapil dito, di narata sa gawas. Igo lang na magtanaw-tanaw sa New Jerusalem. Magbasa-basa ta dito sa mga posting na ang pangalan ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, tuyok ta. Ikot, ato taglangit, ako tagyuta. So, kapuya na ba ning kinabuhirin ka ng walay permanent nga sa tawag na
permanent address, no? Wala kay permanent address, kapoy. Pero kung gihatagan kag New Jerusalem, ang New Jerusalem ba yan? Sa giskutan niya sa John 14, daghang mga mansion daw dito. Ang mansion sa Japan di ay, kanang mga condominiums din na siya. Mansion na sila dito. Subot o sabot, daghang condominiums dito. Sa New Jerusalem, no? Anay just tuhok nga mabutang sa tong isip na, no? Nga bisan naman nang unta mangarap ta nga Father God, bisan naman lang makatungtong ko sa spiritual self-esteem, no? Di man siguro ko makaabot sa spiritual autonomy o labi na sa spiritual maturity, basta magkalabang lang ko sa childhood nito sa adulthood. That will be our topic next Sunday. Atong baga sugdan ang spiritual adulthood, and then hinahinay kita kamang ato sa spiritual maturity, and then atong pagkatanawon og unsay mga agian nato nga dapat natong labangan sa spiritual self-esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity. Nayuban mahadlok sa spiritual maturity, no? Kaya mas mapareha daw silang hope. Kubagan daw sila, no? Gracias sa Ginoo na, no? Kung itugot mo na sa tuwa, that means nasa yung purpose atong kinabuhi. Pero I know, siya ang naibalo sa tanan, no? Siya ang naibalo sa atong capacity. Okay, so din sila sa tama ng atong pagtuon, wala na ako iba sa mga bersikulo, and then kamo na'y bahala niya na, anyway na, sulot na rin niya. Mag-atutas pagampo, ako ngayon na talas pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, nilingatak na sa kabuntagon, kami nag-hatag sa among pagpasalamat, pagtay, paghimaya anak kanimo, tungod sa imong pagkamaayos sa among kinabuhi. Walagay panahon, nga dili ikaw maayong ani kanamo, gikan pa sa among pagkadili magtutuo, ang imong grasya, ang tuhop na ni kanamo, nga din kami nakakaplag sa kaluwasan, o human sa kaluwasan, sa gihapon, Father God. Ikaw matinudanon nga nagapadayon sa tabang kanamo, nga din magatubo nga tos paghangtong. Hangtod nga mahimo kami nga mapuslan nga anak, mapuslan nga mga magtutuo din nga kalibutan. Dili din mo kapabuton, Father God, nga anak nimo kami nga way pulos. Gusto nimo nga mahimo kaming mapuslanon. Mao kana nga aduna kami mga functions. 3 functions of the believers. Priesthood, ang among pagpakigrelasyon nga kanimo. Ambassadorship, ang among pagpakigrelasyon nito sa mga tao palibot namo. O bisan man ang amo ang kinabuhi diya sa eternity. Father God, thank you so much sa tanang mga privilege nga gihatag ani kanamo. I pray, Heavenly Father, nga ikaw magapadayon sa pagtabang kanamo. Bisan man sa mga kalamidad nga among nadunggan karon, Father God. Naibalo kami nga ikaw ang among kataguan. Ikaw ang among dalampanan. Ug aduna kami safety nga nakanin. Dili man mahawa ang bagyo, Father God, apan aduna kami kataguan nga mao ikaw. Ug salamat sa imong divine protection sa tanan nimong mga kanakan. Ako lamang ginatugyan ang tanan nga nakanimo, ginauli na kong anak kanimo tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.